Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa araw ng February 26, 2026. Sa pagdating ng February 26, mararamdaman mo ang isang napakalakas na udyok na patatagin ang iyong pundasyon at siguraduhin na ang lahat ng aspeto ng iyong buhay ay nasa ilalim ng iyong maingat na kontrol at pagpaplano. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na lasapin ang bunga ng iyong mga pinaghirapan, habang nananatiling nakatapak ang iyong mga paa sa lupa upang hindi ka maligaw sa gitna ng mga mabilis na pagbabago sa paligid. Huwag kang matakot na magbagal ng takbo upang masuri ang bawat detalye ng iyong kasalukuyang sitwasyon, dahil ang iyong natural na pasensya ay magsisilbing iyong pinakamalakas na sandata sa pag-abot ng mga pangarap na nangangailangan ng mahabang panahon ng pagdidilig at pagkalinga. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang pambihirang pagkakataon upang ipakita ang iyong hindi matatawarang sipag at ang iyong kakayahang lumikha ng mga sistemang pangmatagalan at kapaki-pakinabang para sa nakararami. Mapapansin ng iyong mga kasamahan at mga nakatataas ang iyong dedikasyon sa paggawa ng bawat gawain ng may mataas na kalidad na magbubunga ng isang mas malalim na tiwala at pagkilala sa iyong mga kontribusyon sa loob ng opisina o kumpanya. Gamitin ang iyong talino sa pagsasaayos ng mga kagamitan at daloy ng trabaho, dahil ang iyong sining sa pagpapanatili ng kaayusan ay magbubukas ng pinto para sa mga bagong responsibilidad na may kaakibat na mas malaking gantimpala at karangalan para sa iyong pangalan. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga ari-arian at ang paggawa ng isang matatag na budget na magbibigay sa iyo ng seguridad laban sa anumang hindi inaasahang krisis na maaaring lumitaw sa hinaharap. Maaaring makaramdam ka ng udyok na bumili ng mga bagay na magbibigay ng kaginhawaan sa iyong tahanan, subalit siguraduhin na ang bawat paggastos ay isang pamumuhunan para sa iyong kinabukasan at hindi lamang bunsod ng panandaliang hilig. Ang pagiging masinop sa iyong mga transaksyon at ang pag-iwas sa mga mapanganib na pakikipagsapalaran sa pera ay makakatulong upang mapangalagaan ang iyong yaman. Kaya manatiling disiplinado at huwag magpadala sa mga alok na tila napakaganda ngunit walang sapat na basehan o katiyakan. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng matamis na katatagan, kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng kalinga at seguridad mula sa iyong kapareha sa pamamagitan ng mga praktikal na pagpapakita ng pagmamalasakit at malasakit sa isa't isa. Ang paglalaan ng oras para sa isang masarap na hapunan o simpleng pamamahinga sa loob ng tahanan ay lalong magpapatibay sa inyong koneksyon, dahil mas pinahahalagahan mo ngayon ang mga sandaling puno ng katahimikan at tunay na pagkakaunawaan. Para sa mga nag-iisa pa, ang iyong natural na ganda at ang iyong matatag na aura ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahanap ng isang partner na may malinis na budhi at sapat na kapanahunan, kaya hayaan ang iyong sarili na makipagkilala ng may dignidad. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong katawan ng sapat na nutrisyon at ang paglalaan ng oras para sa sapat na tulog na madalas mong nakakaligtaan dahil sa dami ng iyong iniisip. Ang iyong lalamunan at lieg ay maaaring maging sensitibo sa araw na ito, kaya makabubuting umiwas sa mga pagkaing masyadong malamig o matatamis at sa halip ay piliin ang mga inuming magbibigay ng init at ginhawa sa iyong pakiramdam. Ang paggawa ng mga mahinahong ehersisyo gaya ng paghahalaman o paglalakad sa gitna ng kalikasan ay makakatulong upang mailabas ang mga naipong tensyon sa iyong kalamnan at mapalitan ito ng sariwang lakas na kailangan mo sa iyong mga gawain. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong pagiging maaasahan at ang iyong karunungan sa mga praktikal na bagay ay magbubunga ng mas malalim na respeto mula sa iyong mga kaibigan na laging nakasandal sa iyong matatag na balikat. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa isang seryosong desisyon sa buhay, at ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing liwanag para sa kanya upang makita ang tamang landas na dapat niyang tahakin ng may kumpiyansa. Maging mapagmasid sa iyong kapaligiran dahil ang bawat pakikipagpalitan ng ideya ay nagdadala ng bagong aral na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng personalidad na iyong nakakasalamuha sa maghapon. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa sining na nahahawakan, pagluluto, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng kagandahan ng pisikal na mundo sa ating paligid. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang pamamaraan, bagkus ay subukan ang mga makabagong disenyo na magpapakita ng iyong pagiging orihinal at ang lalim ng iyong kaisipan bilang isang maingat na alagad ng kagandahan at kaayusan.
Ang pagbuo ng isang bagay na may silbi at pangmatagalang halaga ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan, kaya hayaan ang iyong mga kamay na gumalaw ayon sa dikta ng iyong imahinasyon na palaging naghahangad ng perpektong balanse. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong katatagan bilang tagapayo upang mapanatili ang pagkakaisa at maiwasan ang anumang gulo sa pagitan ng mga miyembrong may magkakaibang pananaw sa mga bagay-bagay. Ang iyong papel bilang tagaayos ng mga hindi pagkakaunawaan ay mahalaga upang hindi na lumaki pa ang mga maliliit na isyu na maaari namang malunasan sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap at sapat na pagmamahal sa isa't isa. Maglaan ng oras upang makinig sa mga pangangailangan ng iyong mga mahal sa buhay dahil ang matibay na pundasyon ng inyong pamilya ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat pagsubok na kakaharapin mo sa labas ng inyong pintuan. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na paglago o pagbabago sa iyong mga nakasanayang gawain sa araw-araw na pamumuhay. Kung may nararamdaman kang udyok na ayusin ang iyong schedule upang maging mas produktibo o sumubok ng bagong paraan ng pagtatrabaho, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng positibong enerhiya ay pabor sa mga organisadong hakbang na may kasamang disiplina. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan, kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga takot ng ibang tao ang humadlang sa iyong pag-asenso. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang matalim na lapis na handang sumulat ng mga bagong kabanata sa iyong aklat ng kaalaman tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa sining at adham. Gamitin ang panahong ito upang mag-aral ng mga paksa tungkol sa ekonomiya, arkitektura, o kalusugan dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng ating kapaligiran at lipunan. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong pagkatao, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng mga katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan ng isip na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong sarili. Iwasan ang pagiging masyadong matigas ang ulo kapag may mga bagong ideya na ipinapakita sa iyo ang iyong mga kasamahan, dahil ang pagiging flexible ay makakatulong sa iyo upang mas mabilis na makamit ang iyong mga layunin ng walang kaaway. Ang tunay na karunungan ay makikita sa kakayahang tumanggap ng mga mungkahi na maaaring magpabuti sa iyong kasalukuyang sistema, kaya maging bukas sa mga pagbabago kahit na ito ay tila mahirap sa simula ng proseso. Maging mabait sa iyong sariling pagkatao gaya ng pagiging maalaga mo sa mga mahal sa buhay, at makikita mo na ang iyong landas patungo sa tagumpay ay mas magiging magaan at puno ng kagalakan sa bawat hakbang na iyong gagawin. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling mahanap ang koneksyon ng iyong sarili sa mga puwersang nagbibigay sa iyo ng lakas at inspirasyon. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin sa mundong ito ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong dumaan sa mga ganitong sitwasyon upang mas lalo mo pang mapalakas ang iyong kalooban at pananalig. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging mapagkumbaba sa lahat ng oras at pagkakataon. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat detalye ng maigi upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon o kasunduan sa hinaharap. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa mga eksperto ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kawalan ng pagsusuri sa bawat papel. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng pagsusulat sa iyong talaarawan o pagpaplano para sa susunod na araw upang maging payapa ang iyong pagtulog at pagpapahinga. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob, kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan ay makakatulong upang maalis ang mga kalat sa iyong isipan na dulot ng sobrang pag-iisip sa iyong mga responsibilidad at hamon. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon, na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga susunod na araw. Bilang huling payo para sa iyo,
Laging tandaan na ang tunay na kaganapan ay matatagpuan sa pagpapahalaga sa mga simpleng bagay habang patuloy na nagsisikap para sa iyong mga matatayog na pangarap na may dangal at integridad. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng kabaitan sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang bawat tulong na ibinibigay mo ay babalik sa iyo ng siksik, liglig, at nag-umapaw sa tamang panahon. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong buong pamilya at sa iyong sarili. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 2, 11, at 20. Ang iyong maswerteng kulay ay berde o mapusyaw na asul na sumisimbolo sa paglago at katahimikan. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-aayos ng iyong mga dokumento, ang paghahanda ng isang masustansyang pagkain, o ang paglalakad ng nakayapak sa damuhan upang muling makuha ang balanse ng iyong katawan at isipan.